Italy o Italia, ang isa sa pinakamayamang bansa sa Europa. Subalit, kahit anong yaman at unlad ng isang bansa, kung wala namang mga mamamayan, ay baliwala ang yaman nito. Ano na nga ba ang kasalukuyang lagay at sitwasyon sa Italy, partikular sa Milan? Saan ka na patungo? Ito ang maraming katanungan sa isipan ng mga Milano. Nagmistulang ghost town ang dating masaya at maunlad na bayan ng Milan. Maihahalin tulad ang lugar sa kasalukuyan na parabagang sa series na The Walking Dead na walang katao-tao sa labas dahil sa takot na baka mahawa sila ng virus. Sa kasalukuyan, ang bilang ng mga apektado ng coronavirus o COVID-19 ay 110,574 confirmed cases. At bilang ng mga namatay ay umabot na sa 13,155 at may bilang na 16,847 recovered. Sa buong mundo, ang kabuuang bilang ng mga confirmed cases as of April 2, 2020 ay 938,348 at patuloy pang nadadagdagan. Nakakalungkot ang mga pangyayari. Marami ang sa atin ay nagtatanong, kailan na ba matatapos ito? May gamot na bang natuklasan para dito? Ginagawa ng mga eksperto ang lahat ng kanilang mga magagawa upang makagawa ng gamot at lunas para sa coronavirus na ito. Huwag sana din nating kalimutan na pasalamatan ang mga bagong bayani natin na patuloy at matapang na tumutulong at ginagampanan ang kanilang mga tungkulin upang mabigyang lunas ang mga apektado ng coronavirus. Ang mga doktor, nurses, militaries, policemen, leaders of our nations, the volunteers, upang pangalagaan tayo na walang mga sakit. Kung kaya't, mga minamahal kong mga kababayan, huwag na po natin antayin na maging katulad ang bayan natin na magmistulang ghost town, kagaya na lang dito sa Milan. Ipinatupad ang total lockdown sa Italia upang maiwasan na kumalat ang virus. Isipin na lang natin na kapag ang ating mga mahal sa buhay ay nahawaan, hindi natin sila pwedeng dalawin at puntahan para na rin sa ating proteksyon. Masakit para sa atin na ang labi ng ating mga namatay ay di man lang natin masisilayan kahit sa huling hantungan dahil susunugin ang katawan nito. Ikaw, kaya mo bang tiisin? Sa palagay ko hindi. Kaya matuto tayong sumunod sa ipinag-uutos ng ating gobyerno. Huwag tayo puro reklamo dahil ang lahat ng ginagawa nila ay para sa iyo. Huwag po natin pairalin ang katigasan ng ating mga ulo. Sa panahon ngayon, disiplina ang kailangan, pagkakaisa at pag-uunawaan, at higit sa lahat, ang manalangin at manalig sa Diyos that God is bigger than this virus. It will end soon. In Jesus' name.